Lagdada lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang iniintay para maisabatas ang Archipelagic Sea Lanes Bill. Aprobado na ang panukala sa Bicameral Conference Committee na layong parusahan ng mga foreign ship at aircraft na iligal na papasok sa Pilipinas. May unang balita si Joseph Moro. Inaprubahan na ng parehong Kamara at Senado sa Bicameral Conference ang panukalang batas na nagtatakda ng archipelagic lanes ng Pilipinas. Ito yung mga tila highway sa palibot ng Pilipinas kung saan maaaring malayang makadaan ng mga barko at eroplano maging ng ibang mga bansa. Itinatakda rin ng panukala ang mga parusa sa mga banyagang barko at eroplano na iligal na papasok sa Pilipinas. Ito daan ito daan. So pag ito yung axis mo, nasabi ito yun, no? Yung sa gitna. Yung sa gitna. So 25 ka dito, 25 dito. Pag hindi sila nagko-comply doon sa, I think that's section 23, we can deny them access. Not just the, mayroon banggit not just the PLA, not just and other states. Pag hindi nag-comply doon, hindi sila makakatraverse sa atin. Ilan sa mga probisyon nito, maaaring mabilis na tumawid dito ang mga banyagang barko at eroplano pero hindi sila pwedeng tumigil, umangkla o maglagi maliban na lamang kung may aksidente o nagbibigay tulong sa ibang sasakyang pandagat. Kailangan din magpakilala lagi ang mga barko sa pamamagitan ng kanilang automatic identification system at tumugon sa Philippine Coast Guard at Civil Aviation Authority of the Philippines. Hindi rin dapat magbanta, gumamit ng dahas laban sa soberanya, territorial integrity at political independence ng Pilipinas at international law ang mga banyagang barko at eroplano na tumatawid ng archipelagic sea lanes. Ipinasa ang panukalang batas sa harap ng ilang mapangahas na mga patrolya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Kaya bibigyang ngipin ito ang panalo natin noong 2016 laban sa China. Is strengthening our arbitral award. Timely, coincidentally. Pero magagamit ba ito ng Pilipinas laban sa panghihimasok ng ibang bansa sa ating teritoryo? It will have to be approved first by the International Maritime Organization. So pag na-approve ng IMO, isang global notice yan sa lahat. At ito yung ASL ng Pilipinas, you have to comply. And IMO is very strict when it comes to enforcement mechanisms. So pag hindi, mabigat ang IMO. Nauna nang pumasa noong Hulyo sa BICAM ang Maritime Zones Bill na nagtatakda ng mga boundaries at sovereign rights ng Pilipinas tulad sa Exclusive Economic Zone o EEZ na karaniwang tinatawag na West Philippine Sea. Ang dalawang panukalang batas na ito ay target na isumite ng Kongreso sa susunod na linggo sa Pangulo para mapirmahan at ganap na maging mga batas. Oras na mapirmahan ang Pangulo, maglalabas ito ng proklamasyon at magiging epektibo ito sa loob ng 6 na buwan. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.